Yung mayaman na lalaki. Ano doon yung maglalasing na lang daw siya? Or yung anong gagawin niya para mapabilang sa Anong gagawin niya dahil lahat gawa na niya yung kabutihan. Pero yun ang sabi na, yun na nga yung pagbili. Kaya hindi niya mapagbili dahil kaya doon ang lumo siya. Kaya nung nalaman ko yun na, tapos nasabi na pag mag-impok ng makayaman sa mundo, ay na hindi madadala sa langit. Parang nagigilty tuloy ako kasi yun yung palaging hiningi ko eh. Nung nalaman ko na yung mga word na gano'n, hindi na stop na yung umiyak na lang ako kasi yun ang gusto ng puso ko eh. Kasi yun ang ano, di ba? Pero yun, parang nagigilty naman kasi hindi na ako naghingi, hindi na ako ng mga ganun. Kaya pero mga hining ko mga good health, mga ano. Sabi ko, bakit naman gano'n? Parang sa ngayon, bakit parang hindi naman ata makatwiran na hindi na ako humingi kay Lord kasi kailangan ko rin, di ba? Kasi maraming humingi ng tulong. Kasi hindi ako humingi kay Lord. Kay Lord ako humingi. Para bigyan niya ako para bigay sa mga nangyayatangan. Sabi nga sa kawikaan ba yun? Yung prayer nung na Lord, wag mo naman akong payamanin kasi baka makalimutan kita. Wag mo naman akong paghirapin kasi baka isumpa kita. Prayer or sa awit or sa Proverbs? Hindi ko alam. Saan na rin, basta ko rin yan. Basta maganda yun. Kasi kung yayaman, parang si King David ata nagsalita nun. King David. Oo, basta nandiyan sa dalawa. Na pag yumaman, baka magiging masama. Tapos kung sobrang hirap naman, maging masama. Yun, maganda din yan, oo. Kasi may iba din kasi yumaman na, tapos nawala na sa sarili, nakalimutan na ang Diyos, tapos naging mapagmataas. Kung siguro may yaman ako, baka hindi ako Christian. Tama. Kasi wala kang kailangan na yaman ka na. Wala kang kailangan hingi. Wala kang kailangan ipakiusap kay Lord na Lord, ganito. Balakasin mo ko araw-araw kasi kailangan mong trabaho. Kung may pera kang okay lang. Diba? Kaya sabi nga si Jesus Christ, pinadala talaga siya sa mga mahihirap. Diba? Tsaka sa mga makakasalanan. Oo. Kaya nga ang puso ni Jesus Christ ay doon talaga sa mga dukha. Yun yung priority niya. Kaya di ba nakikadebilo siya sa mga yung mga, yun nga, mataas. Bakit nakikihalubilo si Jesus Christ? Sa mga kasalanan. Siyempre. Sinadama talaga ba? Pero alam niyo po, di ba yung first coming niya, yung dala niya ay pag-ibig, kaligtasan, pag-asa. Pero yung second coming niya, ang dala niya na ay judgment, di ba? Eh ngayon, kung napapansin natin yung mga nangyayari ngayon, gera, kaliwat kanan ng gera sa Russia, sa Israel. Kaya talagang maraming nagsasabi na Jesus is coming soon. Diba parang katulad kasi, yung panahon natin kasi ngayon, parang katulad ng panahon ni Noah. Yung parang nagbababala siya sa iba, diba? Tsaka lahat ng mga nangyayari, kung hindi ka talaga Christian, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, kasi nasa Bible na lahat yung mga yan nakalahad na dito lahat ng mga yan. Yung mga pangyayari, nung COVID nga, andito nga sa Revelation Parang ako minsan ko yung sarili ko na, parang isa ako dun sa panahon ni Noah na, di ba nagsasabi siya naman ng balik na kayo sa Diyos, magsisi kayo, kasi magkakaroon ng malaking baha, gano'n. Parang gano'n ako yung dun sa ibang tao na sinasabihin niya na, okay lang yan, matagal pa yan, parang gano'n. Di ba kasi ng panahon may niya, panahon pa akong para hindi naman kasi naulan ng panahon niya, di ba? Kaya parang imposible na, bakit magkakabahan ng malaki? Hindi naman naulan. Ako nga minsan napatanong ako di ba Lord sinabi mo na, repent, or the kingdom of God is at hand, di ba? Nung maliit pa ako, narinig ko na yan, Lord So, hanggang ngayon, matanda na ako. Kasi yun ang palaging inaano ng mama ko na, Christian po ang nanay. Hindi siya Christian, pero lagi niyang inaano na, malapit na dumating ang Panginoon. Ito yung yan, kaya ko na, nawala na yung mama ko, Lord, pero hanggang ngayon marami pa yung mga taong ganun ba. Marami akong nasabi, na-question ba kay Lord. Totoo ba talaga yung Lord? Na magdarating ka? Pero may sagot po ba sa inyo? Sinagot kayo? Naunawaan nyo na rin? Ang sagot sa akin, itong the kingdom of God is nasa atin. May babasa natin yan di ba?
sa Luke ata The yun. temple of 20, basta nandyan yan. Na, don't you know that the temple, no, hindi yan. Don't you know that the kingdom of God is in you? Yun yung sinabi. Kaya sabi ko, ay, yun yung parang sagot sa akin. So, hindi ko nahihintay kasi nasa akin pala. Nasa atin yung para din po dun sa mga hindi ka nakakilala sa Diyos. Siyempre, hindi lang naman tayo mahal ni Lord. Mahal niya naman tayo. Lahat naman, oo. Kaya talagang hanggat maaari, ini-extend niya yung panahon. Kasi di ba sabi po, 2,000 taon lang. Hindi ko alam kung saan. Pero hindi pa kasi, hindi pa lahat. Ang sinabi kasi nung nalalaman ko, so naunawaan ko po na mag-end of the world, na darating yung judgment talaga. Pag lahat na ang buong mundo ay makilala na siya or yung salita niya. Kasi sabi mayroon yan sa Matthew, di ba? Chapter 24 natin yan mababasa na. Yun. Para walang makakapagsabi, ay hindi ko naman narinig Sino bang nag-ganon yan? Ba't hindi ko narinig yung salita ng Diyos? Parang walang makakapagreklamo sa kanya. Kaya masabi ko na hindi pa yung mag-end of the world kasi hindi pa lahat nakakarinig Ayaw pa may maraming tao pa binubulag, di ba? Yung kaaway ng Diyos, si Satanas, yung mata, yung tainga, tinatakpan para hindi makinig. Kaya gumagawa sila ng ibang bagay. Thank you po for watching. God bless you.